Ngayon, kukunin natin yung langka na nahinog na. Sa kakahintay natin, ganyan dapat ang ugali natin. Marunong tayong maghintay sa mga bagay sapagkat may oras talaga na ibigay sa iyo ang anong gusto mo. That is in Ecclesiastes chapter 3. Kasi yung marunong maghintay, mayroon yung mapapala sa buhay. Join with me. Atin itong akyatin. Itong jackfruit. Bakit ako ay hilig na umakyat? Kasi ito talaga yung kinagisdan ko noon ba when I was a child. So this is so wonderful. Oh, narinig nyo? Subukan natin ha. Kung okay na ba talaga. Yes. Maraming liso-liso ang atin itong hinahanap eh. Wow. Mayroong mga practice yung mga matanda natin. Lagyan natin at ng yan. Kasi bawal kumain ng ganito to avoid indigestion. So tingnan nyo. Ang sarap. Oh. Sabihin na ng iba, brother, bakit pinirapan mong sarili mo? Bakit hindi mo na lang kukunin yan? Totoo naman. Kasi, yun sa kahirapan, nahulog na. Nanggaling yung lakas ng loob natin. Hindi sa mga easy life. The hardest life is the best life, yung prinsipyo ko sa buhay. Kaya sinubukan kong imukbang ito. Ang sarap. Kasi hinog sa punuan eh. Sayang liso ah. Kain tayo mga kabro. Ito. Unang subo. Ibigay ko kay Binhar TV. Yung content creator na collaborator ko. Tumulong siya sa akin upang mapalago ang ating page. Ang sarap. Kain tayo. Ang jackfruit or langka ay maraming nutrients talaga. Hindi yon maililihim na ito ay napakasustansyado na prutas. Tingnan nyo. Trip ko lang kumain dito sa puno. Kasi nung kabataan natin, gatong ginagawa natin. Ang saya. Pag sa puno tayo, tumambay, tumira, kasi malamig. Alam nyo bang jackfruit, dalawa ito eh. Lumber at saka ito ay prutas. Mayroon akong ginawa doon sa cabin. Ang dingding niya ay jackfruit. Maganda, color yellow or dilaw. At saka, sa naniniwala sa pungsoy, ang palihin ng mga business owners, langka. Bakit? Kasi kapag hinog ito'y ating naamoy kahit sa malayo. Symbolizes attraction. Symbolizes odor. Na-attract yung mga tao sa business mo. Tulad ng pagka-attract sa tao sa prutas na ito. Yun. Alam nyo, kung ang langka ay naging fungsoy upang ma-attract ang customers natin sa business world, yan sana ang isipin natin
na hindi lang tayo magpa-attract sa mga tao sa kapaligiran natin, kundi dapat ang ating adikain ay ma-attract ang Panginoon sa atin. Yun ang ginawa ni Saint Teresa of Jesus sa kanyang paglalaba, paghugas, paglinis. Sabi niya, Lord, this is offered to you. So hopefully, what you have done, kahit hindi man tayo makita ng ibang tao, it does not matter. Kasi Matthew chapter 6, gawa ka ng tama. Bakit? God is watching you in quiet. But the good news, God will reward you publicly. Kung gumawa ka ng tama kahit walang taong nakakita sa iyo. Like me now. No one sees me here, but God sees me. Pero, dahil ini-air ko to sa ating Facebook, sa TikTok at iba pang platforms, Instagram at YouTube, nakikita ito ng mga tao tulad nyo ngayon. Nakikinig kayo. Yun ang gusto ko. If jackfruit attracts customers, because that's a feng shui. Naniwala ko doon, the law of brainwave yun eh. Anong pinawalaan mo, it happens, it comes. Anong iniisip mo, it magnet something. Kung negative ka, negative ang mangyari sa iyo. Kung positive ka, positive ang mangyari sa iyo. Hopefully, life goes that way. As we interact with the Lord. Sana, gagawa tayong mga bagay na ma-attract ang Panginoon. We're not born to please people, actually. We're born to please the Lord. We're not born to attract people, pero pag negosyante ka, dapat man lang upang magkapira ka. Tulad dito, resort. Dapat ma-attract ang mga tao dito, kaya developments are on the way. Farming is happening now. In order to attract people, ngayon nga may turista tayong pumasok dito. Yun ang ibig kong sabihin. Do something to attract the Lord. Siya naman ang magsisave sa iyo. Sa lahat ng ginawa mo, Matthew 6:19-21, it will become your heavenly assets, heavenly wealth doon sa langit. Sa panahon ng kahirapan mo, yung savings mo doon, i-withdraw. Ma-withdraw mo by faith and conviction. Yun. Kaya sana, sa inyong nakita na grasya ngayon, maisip nyo that the Lord is so gracious. Kasi binigyan tayo ng masarap na langka. At sabihin ng mga bashers ko, bakit pinahirapan sarili ko? Kasi sa kahirapan tayo umangat. If you will not get out from the comfort of your life, hindi ka po magtatagumpay talaga. Kaya nga, dapat subukan mo kahit ang hirap. Kasi sometimes, yung hirap nasa utak lang natin. But one day, if it is done, you will congratulate yourself. Sabihin mo, kaya nyo pala. Sometimes, we are congratulating the people around us, but we forgot to congratulate ourselves. Even as little victory, small triumphs that we have. Kasi, hindi natin na-value yun. Na tayo as a person, mayroon pa tayong kakayahan to do something that others can do. Yes, we can do it also. Pero the truth lies on that. May mga bagay na magagawa natin na hindi rin magagawa ng iba. Kaya isipin mo yon. Like me, I climb at the top just to get this langka. So as what I have seen right now, kumakain ako ng langka, hopefully, this will make you happy in your hearts, in your minds. Kaya nga, bakit kayo peregrina, mga oy, mga tan, mga galintes, lang Codilia? Bakit yung mga followers natin silang Oblimar, lang mga Castrudes, lang Edita, at marami pang iba? Bakit kayo nag-support sa akin? Kamo, Idulan, Manzanares, Cruz, kasi you're attracted to what I have do. Araw-araw ko nagtuturo sa inyo. Bakit kayo pumalo sa akin? Why now turning to 50,000 na? From 2,300 last 3 months ago. Because you're attracted to what I do. Yun sana ang gusto ko na isipin mo. Do something to attract others para kumita ka, magkapira ka, lalo na pag negosyante ka. Pero iba yung pleaser ka. Kahit di mo kaya, gagawin mo para to please them. No, iba yun. Iba yung sinabi ko sa business world. Then, let's do something ng Panginoon ay matuwa sa atin. Yun lang ang gusto ko. Kati isang langka, isa symbolic doon sa business
entities or establishments nilagay doon sa pintuan upang mag-attract ng mga customers. Okay? God bless.